Noong bisperas ng Pasko ng taong iyon, sinabi sa akin ng aking anak na wala akong lugar sa kanyang hapagkainan at pinayuhan akong umuwi na lang at mag-isa ipagdiwang ang Pasko. Pinilit kong lunukin ang mga luha, palihim na nagpapasalamat sa Diyos na hindi ko pa naibibigay sa kanya ang tseke na nagkakahalaga ng 100,000 piso na inipon ko sa buong buhay ko. Nasa wallet pa rin ang tseke, katabi ng natitira kong dangal. Ngunit sa gabing iyon, gumawa ako ng desisyon na magpapabago sa lahat. Kinabukasan, nag-iwan lang ako ng sulat sa kanyang pintuan at nang mabasa niya ito, sumigaw siya sa kawalan ng pag-asa. Bahagi 1. Paghahanda at pag-asa. Nagsimula ang umaga ng Disyembre 24 tulad ng dati. Gumising ako ng 6 a.m. gaya ng dati ko nang ginagawa mula nang magretiro matapos ang 40 taong paglilingkod sa propesyon ng pagtuturo. Hindi pa ganap na maliwanag, ngunit nasa kusina na ako, naghahanda ng tradisyonal na puding na paborito ng aking anak, si Marco. Dapat sana ay espesyal ang taong ito. Matapos ang isang buhay ng pagtatrabaho at pag-iipon, matapos ibenta ang bahay kung saan ko siya pinalaki mag-isa, matapos maagang pumanaw ang aking asawa, sa wakas ay nakapag-ipon ako ng sapat na halaga na magpapabago sa buhay niya. 100,000 Philippine peso. Habang binubati ko ang mga itlog, naiisip ko ang masayang mukha ni Marco nang buksan niya ang sobre na naglalaman ng tseke. Si Marco ay 45 na taon na ngayon. May pangarap pa rin na magtayo ng sarili niyang restaurant, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng sapat na kapital. Ang kanyang asawa, si Liza, na nakilala ko lamang 3 taon na ang nakalilipas nang sila ay ikasal, ay palaging may distansya. Gayunpaman, hindi ako masyadong nababahala. Iniisip ko, hindi madali ang maging biyenan sa edad na 38. Natapos ko ang puding. Pagkatapos ay pinili ko ang navy blue na damit at isinuot ang perlas na kwintas ng aking ina para sa gabing iyon. Bahagi 2. Ang masakit na pagtanggi. Dumating sa tamang oras ang taxi na tinawag ko. Dinala ako mula sa aking maliit na apartment patungo sa marangyang lugar kung saan nakatira si Marco, mga 40 minuto ang layo. Habang nasa daan, ang puso ko ay kumakabog. Sa aking wallet, bukod sa sobre na naglalaman ng tseke, ay mayroon ding ilang maliliit na regalo para kina Liza at sa kanyang mga magulang. Hindi ko pa sila nakilala, nakita ko lang sila sa litrato. Palaging sinasabi ni Marco na sila ay mga maimpluwensyang tao. Ang kanyang ama ay isang property developer. Ang kanyang ina ay isang kilalang abogado. Nang huminto ang taxi sa bahay ni Marco, natigilan ako. Ang buong harapan ng bahay ay kumikinang sa mga ilaw ng Pasko at sa pamamagitan ng malalaking salamin, nakakakita ako ng maraming bisita, mas marami kaysa sa inaasahan ko. Nagbayad ako sa driver at maingat na dinala ang puding at ang bag ng mga regalo sa pintuan. Pinindot ko ang doorbell, kinakabahang inayos ang aking kulay abo na buhok na inayos sa salon kaninang umaga. Bumukas ang pinto at si Marco nga. Ang dating maalimbugong mukha niya ay mukhang tensyonado. "Nanay," sabi niya, "hindi ako niyakap tulad ng dati." "Ang aga mo naman," sabay kaming nagsalita. 6 p.m. "Tama," sagot ko, nalilito. Sumilip si Marco sa loob at lumabas. Isinara ng bahagya ang pinto sa kanyang likuran. "Nay, may nagbago lang po." May kasama pong bisita ang mga magulang ni Liza, mga business partners po nila. At puno na po ang hapagkainan. Pababa ang kanyang boses. Tila lumubog ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. "Puno na po," bulong ko. "Mahalaga po ang mga taong ito para sa career ko, Nay. Naisip ko pong tawagan kayo para sabihin, pero nalulunod po ako sa paghahanda." Tiningnan niya ang mga regalo sa aking kamay. "May dala po kayong puding. Pwede ko na po muna itong kunin. Magugustuhan po ni Liza kapag inihain niya sa lahat." Sa loob ng bahay, maririnig ang masayang tawanan at musikang Pasko. Sinubukan kong manatiling kalmado kahit na nananakit ang aking mga mata. "Marco, anak, ako ang nanay mo." "Alam ko po, Nay," sabi niya nang may pagkairita. "Pero ayaw niyo naman pong sirain ang mahalagang gabi ko, di po ba? Magdiriwang tayo sa ibang pagkakataon, pangako po." Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto at lumitaw si Liza na nakasuot ng magandang pulang damit. "Oh, Mrs. Phyllis, an unexpected surprise,"
sabi niya ng may matamis na ngiti. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marco, ang kanyang mukha ay tensyonado. Mahal, tinatanong ng mga magulang ko kung anong klase ng espesyal na alak ang gusto nila. Papunta na po ako, mabilis na sagot ni Marco, nagagalak sa pagkaantala. Bumaling siya sa akin. Nay, talagang pasensya na po pero hindi po pwede ngayong gabi. Umuwi na po kayo, tatawag ako bukas. Kinuha niya ang puding mula sa akin. Nakatalikod na si Liza. Maligayang Pasko, Nay, sabi niya, at bago pa ako makasagot, nagsara ang pinto. Nakatayo ako doon, nakatitig sa malamig at nakasaradong pinto habang ang simoy ng Disyembre ay tumatagos sa aking mga buto. Sa pamamagitan ng bintana, nakita ko si Marco na iniaabot ang puding kay Liza. Inilagay niya ito sa magarang pinalamutiang hapagkainan. Sa paligid niya, masayang nag-uusap ang mga bisitang nakasuot ng marangyang damit. Sa gitna ng silid ay ang malaki at kumikinang na puno ng Pasko, mas malaki kaysa sa anumang kayang bilhin ko noong bata pa siya. Napaatras ako sa gulat nang marinig ko ang malakas na tanong ng isang tao sa loob. Sino yung nasa pinto, Marco? Walang mahalaga, anak. Sagot ng aking anak habang nagbubuhos ng alak sa basong kristal. Wala akong halaga sa kanya. Bahagi 3. Ang desisyong nagpabago ng buhay. Ang biyahe pa uwi ay parang panaginip. Hindi ko maalala kung paano ako tumawag ng taxi. Ang tanging naaalala ko ay ang paglalakad ng walang direksyon hanggang sa makahanap ako ng isa. Tiningnan ako ng driver sa rearview mirror, marahil ay nakikita ang aking pagkasira. Bumulong lang ako ng aking address at nanahimik. Walang mahalaga. Ang mga salita ng aking anak ay umuulit sa aking isipan, bawat pag-ulit ay parang kutsilyong tumatagos sa aking puso. Pagkatapos ng 45 taon, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, wala akong halaga. Huminto ang taxi sa harap ng aking lumang apartment building. Nagbayad ako sa driver at mabagal na umakyat sa hagdan. Matagal nang sira ang elevator. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng kadiliman at katahimikan na parang mga lumang kaibigan. Hindi ko binuksan ang ilaw. Umupo ako sa malabong liwanag na nagmumula sa kalye sa labas. Ang aking maliit na Christmas tree ay nakatayo sa sulok na may ilang regalo sa ilalim para sa mga kapitbahay, para sa mga dating kasamahan, wala para sa aking sarili. Kinuha ko ang sobre, 100,000 peso, ang resulta ng mga dekada ng pag-iipon, mga tanghalian na hindi kinain, mga biyaheng naantala, at mga damit na hindi kailanman binili. Lahat para lamang sa pangarap ng aking anak na malinaw na hindi ako kasama. May nagbago sa loob ko. Ang sakit ay napalitan ng isang kaliwanagan na hindi ko kailanman alam. Sa buong buhay ko, inuna ko ang iba, lalo na si Marco. Nagtrabaho ako ng 2 trabaho, nag-ipon ng bawat sentimo, isinakripisyo ang aking kabataan lahat para tratuhin na parang isang bagay na maaaring itapon sa bisperas ng Pasko. Lumapit ako sa mesa, binuksan ang ilaw, kumuha ng papel at panulat. Ang mga salita ay dumaloy ng natural. Mahal kong Marco, sa loob ng 45 taon, ikaw ang sentro ng aking mundo. Bawat desisyon, bawat sakripisyo na ginawa ko ay para sa iyo. Ngayong gabi, inilaan ko ang isang regalo para sa iyo, ang resulta ng isang buhay na pagtatrabaho at pag-iipon ng 100,000 peso para sa iyong restaurant. Ngunit nang sabihin mo sa akin na wala akong lugar sa iyong hapagkainan, napagtanto ko na walang halaga ang anumang pera na maaaring bumili ng respeto at pagmamahal na dapat taglayin ng isang anak para sa kanyang ina. Walang mahalaga, sabi mo. Siguro tama ka. Maaaring wala akong halaga sa iyo, ngunit may sapat akong halaga para magmay-ari ng bahay kung saan ka nakatira. Kasama ng liham na ito ang isang opisyal na abiso ng pagpapaalis. Ang bahay na iyon ay nakapangalan sa akin at palaging ganoon. Binili ko ito na may pag-asa para sa iyong hinaharap. Ngunit ngayon, nakikita ko na ito ay isa lamang sakripisyo para sa isang taong hindi ako pinahahalagahan. Mayroon kang 30 araw para umalis doon. Huwag sayangin ang pera sa mga abogado. Handa na ang lahat ng mga dokumento. Nang sabihin mong wala kang lugar para sa akin sa iyong hapagkainan ng Pasko, nagpasya akong wala ka ng lugar sa aking bahay.
Ang pera na naipon ko para sa iyo kasama ang perang makukuha mula sa pagbebenta ng bahay ay gagamitin ko para sa ibang bagay. Para mabuhay ang sarili kong buhay. Maglalakbay ako, makikita ang mga lugar na palagi kong pinapangarap at gagawin ang mga bagay na ipinagpaliban ko ng ilang dekada habang inuuna ang iyong mga pangangailangan kaysa sa akin. Huwag mo akong hanapin. Kapag handa na ako, makikipag-ugnayan ako. Maligayang Pasko mula sa nanay na itinuturing mong hindi mahalaga para magkaroon ng upuan sa iyong hapagkainan, ngunit sapat ang halaga para maging may-ari ng bubong sa iyong ulo. Phyllis. Paulit-ulit kong binasa ang sulat, tumutulo ang aking mga luha. Maingat ko itong tiniklop, inilagay sa sobre at inilagay sa aking wallet. Bago magbukang liwayway, iiwan ko ito sa pintuan ni Marco. Tiningnan ko ang aking maliit na apartment na puno ng mga alaala ngunit walang buhay. Wala nang pumipigil sa akin dito. Ang aking anak ay may sariling mundo, isang mundo na walang lugar para sa akin. Matagal nang pumanaw ang aking mga magulang. Ang mga kaibigan ay unti-unting naglalayo sa paglipas ng panahon. Lubos akong nag-iisa sa bisperas ng Pasko na iyon. Ngunit sa halip na kawalan ng pag-asa, nakaramdam ako ng kaginhawahan. Ang bigat ng 45 taon ng sakripisyo para sa iba ay sa wakas ay nawala. Pumunta ako sa silid tulugan at kinuha ang lumang maleta mula sa aparador. Huling ginamit ko ito mahigit 10 taon na ang nakalilipas sa isang field trip ng paaralan. Inilagay ko ito sa kama at nagsimulang mag-empake. Isang patak ng luha ang dumaloy sa aking pisngi. Hindi ito kalungkutan, kundi isang paalam, isang pagsasara ng isang kabanata. Nang sa wakas ay lumipad ang eroplano, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Habang paliit ng paliit ang lungsod sa ilalim ng pakpak ng eroplano, naisip ko ang tseke na 100,000 peso. Ang perang inilaan ko para sa aking anak ay gagamitin na ngayon para sa aking sariling kaligayahan. Isang huling kaligayahan, ngunit ito ay akin pa rin. Ang Lisbon ay magiging simula lamang. Pagkatapos, marahil Paris, Rome, Athens, lahat ng lugar na pinangarap kong makita, ngunit hindi ko nagawa noon dahil masyado akong abala sa pamumuhay para sa pangarap ng aking anak. Pumikit ako at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tunay akong ngumiti. Ang hinaharap ay hindi tiyak, ngunit ito ay akin at akin lamang. Bahagi Vima, bagong buhay sa Europa. Sinalubong ako ng Lisbon ng isang malinaw na asul na kalangitan sa taglamig. Paglabas ko pa lang ng airport, wala nang natira na bibilhin ko sa daan. Habang tinutupi ko ang mga damit, isang biglaang ideya ang pumasok sa aking isipan, isang bagay na hindi ko kailanman maiisip, 24 na oras lamang ang nakalipas. Ang bisperas ng Pasko ay lumipas na, nang may kasiglahan ang sariwang hangin na pumapasok sa aking baga na may pakiramdam ng pagiging bago. Nagmaneho ako papunta sa isang maliit na hotel na aking in-book sa flight, isang komportable na lugar sa gitna ng lumang distrito ng Alama. Ang receptionist, isang tahimik na babae. Hindi ako natulog, nagplano lang ako ng susunod kong gagawin. Kinaumagahan, gumising ako ng maaga at nagbihis ng maayos na para sa isang espesyal na okasyon at sa isang paraan, ito nga. Ito ang unang araw ng natitira kong buhay. Ang biyahe patungo sa bahay ni Marco ay tahimik. Hinigpitan ko ang sobre. Ang matandang driver na nagmaneho sa akin dati ay walang sinabi. Nagmaneho lang siya. Siguro nakita niyang kakaiba na ang isang 65 taong gulang na babae ay lumalabas agad pagkatapos ng Pasko para lamang maghatid ng sulat, ngunit wala siyang sinabi. Ang lungsod ay tahimik pa rin. Naroon pa rin ang mga ilaw ng Pasko, ngunit ang kanilang liwanag ay nawala na. Nang huminto ang taxi sa dating bahay ko, napansin ko ang 2 kotse sa driveway. Isa sa mga magulang ni Liza, ang isa marahil ay sa isang mahalagang bisita nila. Babalik ako kaagad, maghintay ka sandali, sabi ko sa driver. Lumabas ako, nanginginig ang kamay hawak ang sobre. Sa loob ay naroon ang sulat at ang opisyal na abiso ng pagpapaalis. Ang bahay kung saan nakatira ang aking anak at manugang ay palaging nakapangalan sa akin. Ang dating pamumuhunan para sa kanyang hinaharap
ay ngayon ang aking paraan ng pagpapalaya at marahil ang pinakamahirap na aral na matututunan niya. Hindi ako nakatulog buong gabi. Ang mga malupit na salita niya ay paulit-ulit na umuugong sa aking isipan. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa pinto, nararamdaman ang buong bigat ng 65 taon at lahat ng desisyon na nagdala sa akin dito. Maingat kong isinuksok ang sobre sa ilalim ng welcome mat, nagpapakita ng isang sulok. Pinindot ko ang doorbell, pagkatapos ay bumalik sa taxi. Ayokong makita ang mukha ni Marco o ni Liza o ng mga mahalagang bisita na naroroon. "Ma'am, okay ka lang ba?" tanong niya, napansin ang panginginig ng aking kamay. "Ayos lang ako," sabi ko, kahit na ang aking puso ay kumakabog tulad ng tambol. "Gusto ko lang siguraduhin na matatanggap nila ang sulat." Makalipas ang ilang minuto, naisip ko na marahil ay dapat na akong umalis at hayaan ang aking abogado na ang bahala sa natitira. Makalipas ang 2 linggo, nagpasya akong oras na para magpatuloy. Ang buong Europa ay nagbubukas sa harap ko at mayroon akong sapat na paraan para makita ang lahat. Pinili ko ang Paris, ang lungsod ng liwanag na palaging nakakaakit sa akin sa pamamagitan ng mga librong nabasa ko. Nagbook ako ng tren. Gusto kong makita ang unti-unting pagbabago ng tanawin sa daan, isang bagay na hindi maibibigay ng eroplano. Gabi bago ang pag-alis, binuksan ko ang aking telepono sa unang pagkakataon mula nang umalis ako sa Amerika. Ang screen ay umilaw na may 2 mga mensahe, voicemails at email, lahat mula kay Marco. Kumirot ang puso ko. Nag-isip akong makinig, marahil ay magbasa ng ilang linya, ngunit pagkatapos ay lumabas ang mga salitang walang mahalaga. At ang nakasaradong pinto ng Pasko ay biglang lumitaw sa aking isipan. Muli kong pinatay ang telepono. Hindi pa ako handa. Marahil ay hindi ako kailanman magiging handa. Kinabukasan, sumakay ako ng tren papuntang Paris na mas magaan ang puso kaysa dati. Sa labas ng bintana, ang mundo ay dumaan na parang isang pelikula. Mga luntiang parang, maliliit na nayon, malalayong bundok. Sa bawat milya, nararamdaman ko ang paglayo sa kung sino ako dati at papalapit sa babaeng nagiging ako. Lumampas sa inaasahan ng Paris, ang Eiffel Tower, ang Louvre Museum, ang Notre Dame Cathedral na kasalukuyang inaayos matapos ang sunog, at Montmartre, lahat ay parang isang panaginip. Nasa isang maliit na hotel ako sa Le Marais, isang makulay na distrito kung saan bawat sulok ay may kasaysayan. Sa isang cafe malapit sa hotel, nakilala ko si Marie, isang byuda mula sa Pransya na kasing edad ko. Naging unang tunay kong kaibigan sa bagong kabanata ng buhay na ito. Ipinakita sa akin ni Marie ang isang aspeto ng Paris na kakaunti lamang ang mga turista ang nakakakita. Mga nakatagong bookstore, mga lihim na hardin at ang pinakamagagandang tanawin ng paglubog ng araw sa Seine. Hindi pa huli ang lahat para magsimula muli, sabi ni Marie sa akin isang hapon habang magkasama kaming umiinom ng tsaa sa kanyang komportableng apartment. Namatay ang aking asawa, 5 taon na ang nakalilipas at inakala kong tapos na ang aking buhay. Ngunit pagkatapos ay napagtanto ko na marami pa akong dapat mabuhay. Ang kanyang mga salita ay nanatili sa akin. Sa edad na 65, ako rin ay nakasuot pa rin ng pajama. Sinundan ng kanyang mga magulang na nakadamit ng marangya. Nakatayo sila doon, tulala. "Anong nangyayari?" Narinig ko ang isinigaw ni Liza. "Nabaliw na ang nanay ko," sigaw niya. Kasunod ang kanyang mga magulang na nakadamit ng marangya. Nakatayo sila doon, tulala. "Anong nangyayari?" Narinig ko ang isinigaw ni Liza. "Nabaliw na ang nanay ko," sigaw niya. Nagwawagayway ng mga gusot na papel. "Pinaalis mo kami. May 30 araw kami para umalis." Mabilis na umalis ang taxi. Iniiwan ang larawan ng aking anak na nakasuot ng mamahaling pajama. Sumisigaw na parang bata na tinanggihan ng laruan. Ang abiso ng pagpapaalis ay lumilipad sa kanyang kamay na parang baligtad na puting bandila, hindi pagbibigay alam, kundi digmaan. Habang lumiliko ang sasakyan sa kanto ng kalye, umugong ang aking telepono. Si Marco, binaliwala ko ito. Umugong muli ito, si Liza. Pinatay ko kaagad ang telepono.
Punta ka sa airport, pakiusap, sabi ko sa driver. Ang aking boses ay nakakagulat na kalmado. May flight ako papuntang Lisbon sa loob ng ilang oras. Habang papalayo ang taxi sa marangyang residential area kung saan pansamantalang nanirahan ang aking anak, kinuha ko mula sa aking wallet ang tseke na 100,000 peso na inilaan ko para sa kanya. Pinunit ko ito. Pinunit ko ito sa 2, pagkatapos sa 4, pagkatapos sa 8. Tapos na ang lahat. Ang pera na inipon ko sa loob ng mga dekada ay gagamitin na ngayon para sa aking bagong buhay. Tulad ng sa bahay, ang aking abogado na ang bahala sa pagbebenta pagkatapos ng pagtatapos ng panahon ng pagpapaalis. Kailangang humanap sina Marco at Liza ng lugar na kaya talaga nilang bayaran. Isang lugar na nakakainis. Marahil ay walang lugar para sa lahat ng mahalaga nilang mga bisita. Pagdating sa airport, pumunta ako sa unang ticket counter na nakita ko. Ngumiti ang batang babae sa counter. Magandang umaga, ma'am. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Gusto kong bumili ng ticket para sa pinakamalapit na flight, sabi ko. Saan po? Tanong niya. Nagatubili ako saglit. Saan man, basta malayo dito. Ngumiti siya, pagkatapos ay mas lumapad ang kanyang ngiti. May flight kami papuntang Lisbon sa loob ng 2 oras. May ilang bakante pa. Lisbon, ulit ko sa aking sarili. Noong bata pa ako, pinangarap kong bisitahin ang Portugal, ang lupang sinilangan ng aking mga lolo't lola. Tila tama na simulan ang aking bagong paglalakbay doon. Habang pinoproseso niya ang aking booking, tumingin ako sa paligid sa mga pamilyang bumabalik mula sa bakasyon, mga magkasintahan na magkahawak kamay, mga batang masayang nag-uusap, at ako, isang 25 taong gulang na babae na malapit nang simulan ang pinakadakilang pakikipagsapalaran sa aking buhay, ganap na nag-iisa. Dapat sana ay natatakot ako, ngunit sa halip nakaramdam ako ng kapayapaan. Marahil dahil sa unang pagkakataon sa aking buhay, ginagawa ko ang tamang bagay para sa aking sarili. Hawak ang aking ticket at ang aking bagahe na naipadala na, dumaan ako sa security gate at nagtungo sa gate ng paglipad. Bahagi 4, ang paglalakbay ay nagsisimula. Nagdala lang ako ng ilang mahahalagang gamit. Ang tungkol sa akin at sa akin lamang. Lisbon ay sumalubong sa akin ng isang malinaw na asul na kalangitan sa taglamig. Pagkalabas ko pa lang ng airport, ang sariwang hangin ay pumuno sa aking mga baga na may pakiramdam ng pagiging bago. Nagmaneho ako papunta sa isang maliit na hotel na aking inbook sa flight. Isang komportable na lugar sa gitna ng lumang distrito ng Alama. Ang receptionist, isang babae na kasing edad ko, ay ngumiti ng buong puso. First time mo sa Lisbon? Tanong niya. First time kong umalis ng bansa, sagot ko. Mukha siyang nagulat. Pagkatapos ay mas lumapad ang kanyang ngiti. Kung gayon, ito ay isang napaka-espesyal na okasyon. Bibigyan kita ng kwarto na may tanawin ng ilog. Nang pumasok ako sa kwarto at binuksan ang kurtina, napanganga ako. Ang ilog tagus ay nakalatag sa harap ko. Ang sikat ng araw ay kumikinang sa ibabaw ng tubig na parang milyon-milyong mga diamanteng sumasayaw. Sa malayo, ang tulay ng 25 de Abril ay nagpapaalala sa akin ng Golden Gate Bridge sa San Francisco, isang lugar na nakita ko lamang sa mga larawan. Umupo ako sa upuan sa tabi ng bintana, nalulula, na parang ang buong lungsod ay bumubulong sa akin. Huli ka na, ngunit sa wakas ay nandito ka na. Nang gabing iyon, naglakad ako mag-isa. Ang maliliit, paikot-ikot na mga kalye ng Alama ay parang isang labirint, kaakit-akit at puno ng buhay. Nakahanap ako ng isang maliit na restaurant kung saan ang isang babae ay kumakanta ng fado, ang kanyang malungkot na tinig ay nahahabi sa bawat paghinga. Nag-order ako ng inihaw na cod at isang basong puting alak, ininom ito ng dahan-dahan sa mainit at malapit na kapaligiran. Sa unang pagkakataon mula nang umalis ako sa bahay, napagtanto kong hindi ko iniisip si Marco. Ang pisikal na distansya ay tila lumalayo, pati ang emosyonal na distansya. Hindi ibig sabihin na nakalimutan ko siya, imposible iyon, ngunit ang sakit ay humupa na. Sa mga sumunod na araw,
Ginalugad ko ang bawat sulok ng Lisbon, binisita ang São Jorge Castle na nakatanaw sa lungsod, naglakad sa mga eleganteng distrito tulad ng Chiado at Príncipe Real, tinikman ang sikat na Pastéis de Belém, tumawid sa ilog upang makita ang Christ the King statue. Saan man ako magpunta, inangkin ko ang aking lugar. Pabalik sa taxi, hiniling ko sa driver na maghintay pa ng kaunti. "Ma'am, okay ka lang ba?" Tanong niya, napansin ang panginginig ng aking kamay. "Ayos lang ako," sabi ko, kahit na ang aking puso ay kumakabog na parang tambol. Gusto ko lang siguraduhin na matatanggap nila ang sulat. Makalipas ang ilang minuto. Naisip ko na marahil ay dapat na akong umalis at hayaan ang aking abogado na ang bahala sa natitira. Makalipas ang 2 linggo, nagpasya akong oras na para magpatuloy sa paglalakbay. Ang buong Europa ay nagbubukas sa harap ko at mayroon akong sapat na paraan para makita ang lahat. Pinili ko ang Paris, ang lungsod ng liwanag, na palaging nakakaakit sa akin sa pamamagitan ng mga librong nabasa ko. Nagbook ako ng tren. Gusto kong makita ang unti-unting pagbabago ng tanawin sa daan, isang bagay na hindi maibibigay ng eroplano. Gabi bago ang pag-alis, binuksan ko ang aking telepono sa unang pagkakataon mula nang umalis ako sa Amerika. Ang screen ay umilaw na may 2 ng mga mensahe, voicemails at email, lahat mula kay Marco. Kumirot ang puso ko. Nag-isip akong makinig, marahil ay magbasa ng ilang linya, ngunit pagkatapos ay lumabas ang mga salitang walang mahalaga. At ang nakasaradong pinto ng Pasko ay biglang lumitaw sa aking isipan. Muli kong pinatay ang telepono. Hindi pa ako handa. Marahil ay hindi ako kailanman magiging handa. Kinabukasan, sumakay ako ng tren papuntang Paris na mas magaan ang puso kaysa dati. Sa labas ng bintana, ang mundo ay dumaan na parang isang pelikula. Mga luntiang parang maliliit na nayon, malalayong bundok. Sa bawat milya, nararamdaman ko ang paglayo sa kung sino ako dati at papalapit sa babaeng nagiging ako. Lumampas sa inaasahan ng Paris, ang Eiffel Tower, ang Louvre Museum, ang Notre Dame Cathedral na kasalukuyang inaayos matapos ang sunog, at Montmartre, lahat ay parang isang panaginip. Nasa isang maliit na hotel ako sa Le Marais, isang makulay na distrito kung saan bawat sulok ay may kasaysayan. Sa isang cafe malapit sa hotel, nakilala ko si Marie, isang byuda mula sa Pransya na kasing edad ko. Naging unang tunay kong kaibigan sa bagong kabanata ng buhay na ito. Ipinakita sa akin ni Marie ang isang aspeto ng Paris na kakaunti lamang ang mga turista ang nakakakita. Mga nakatagong bookstore, mga lihim na hardin at ang pinakamagagandang tanawin ng paglubog ng araw sa Seine. Hindi pa huli ang lahat para magsimula muli, sabi ni Marie sa akin isang hapon habang magkasama kaming umiinom ng tsaa sa kanyang komportableng apartment. Namatay ang aking asawa, 5 taon na ang nakalilipas at inakala kong tapos na ang aking buhay. Ngunit pagkatapos ay napagtanto ko na marami pa akong dapat mabuhay. Ang kanyang mga salita ay nanatili sa akin. Sa edad na 65, ako rin ay may marami pang dapat mabuhay at determinadong mabuhay ng buong puso. Lumipas ang panahon at nagpatuloy ako sa aking paglalakbay sa Europa. Pagkatapos ng Paris ay Rome na may mga sinaunang guho at maringgal na mga simbahan. Pagkatapos ay Florence kung saan ang sining ng Renaissance ay nagpagimbal sa akin. Venice na may mga kumikitang kanal. Barcelona na may kahangahangang arkitektura ni Gaudí. Amsterdam na may mga kahangahangang museo. Sa bawat lungsod, bumuo ako ng isang maliit na ugali, naghanap ng isang cafe para sa almusal, nakipag-usap sa mga server, ginagalugad ang mga nakatagong sulok na malayo sa karamihan. Hindi na ako pakiramdam na ako ay isang estranghero. Ang buong mundo ay naging aking tahanan. Sa Vienna, mga na buwan pagkatapos kong umalis sa Amerika, sa wakas ay nagkalakas loob akong buksan muli ang aking telepono. Nakaupo sa isang cafe sa tabi ng Ringstrasse na may sariwang piraso ng Sacerdote, sa harap ko, binuksan ko ito. Dosenang mga notification ang lumitaw. Ang mga mensahe at voicemails mula kay Marco ay nagiging mas desperado sa paglipas ng panahon. Mayroon pang ang email mula kay Liza, isang bagay na hindi ko kailanman inaasahan. Ngumiti ako ng bahagya.
At ano ang ginagawa mo ngayon? Bumalik ako sa pagtuturo ng pagluluto, sabi niya. Ang kanyang tinig ay may kasamang ngiti. Naaalala mo noong teenager ako? Gaano ko nagustuhan ang pagtuturo sa iba kung paano magluto? Ngayon mayroon akong maliit na klase, hindi magarbo, ngunit sa akin iyon. Ang aking mga estudyante ay mga ordinaryong tao, mga taong talagang mahilig sa pagkain, hindi ang mga taong gustong lang kumuha ng litrato para sa social media. Isang alon ng pagmamalaki ang bumalot sa aking dibdib. Ito ang Marco na kilala ko, ang batang pinalaki ko gamit ang sarili kong mga kamay, totoo at maalalahanin. Magaling anak, sabi ko ng may init. Sandali kaming nanahimik, pareho kaming nag-isip tungkol sa kung gaano karaming nagbago ang aming buhay. Uuwi ka ba ulit? Tanong niya ng mahina, ang kanyang tinig ay marupok na parang isang bata. Tumingala ako sa madilim na langit kung saan patuloy na sumasayaw ang Northern Lights. Hindi ko pa alam, Marco. Napakalaki ng kahulugan ng paglalakbay na ito para sa akin. Natutuklasan ko ang mga bahagi ng aking sarili na hindi ko pa alam na umiiral. Nauunawaan ko, sabi niya, kahit na naririnig ko ang kanyang pagkadismaya. Sa tingin mo ba ay mapapatawad mo ako? Ang tanong ay mabigat, puno ng pag-asa at takot. Marco, sabi ko ng mahinahon, nasa daan ako ng pagpapatawad, ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot o pagbabalik sa dati. Nangangahulugan ito ng pagpili na huwag hayaang ang nakaraang sakit ang magdikta sa aking hinaharap. May karapatan kang hindi na ako makita muli, sabi niya, ang kanyang tinig ay nabibiyak. Hindi, mahina kong sagot. Kailangan ko lang tapusin ang paglalakbay na ito. Kailangan kong malaman kung sino si Phyllis bukod sa pagiging nanay ni Marco. At sino siya? Tanong niya ng tahimik. Ngumiti ako, tumingin sa kumikinang na kalangitan. Siya ay matapang, mausisa, mahilig sa sining at musika, hindi natatakot makipag-usap sa mga estranghero at marunong makahanap ng daan. Kahit sa mga lugar kung saan hindi niya naiintindihan ang wika. Palagi ka namang ganyan, mahinang sabi ni Marco. Hindi ko lang napansin noon. Muling nag-init ang aking mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng pakikipagkasundo, hindi ng kapaitan. Tungkol naman sa perang pinagbentahan ng bahay, patuloy ko. Nagpasya na ako, sa iyo na ang perang iyon. Tunay? Tanong ni Marco. Oo, sabi ko. Bibili ako ng maliit na bahay sa Portugal. Malapit sa dagat, hindi malayo sa Lisbon, na may sariling hardin kung saan maririnig ko ang tunog ng alon sa umaga. Mukhang maganda yan, sabi niya. At narinig ko ang katapatan sa kanyang tinig. Kung sakaling gusto mong bumisita balang araw, dagdag ko, palaging magkakaroon ng kwarto para sa iyo, isang upuan sa aking hapagkainan. Narinig ko siyang humikbi sa telepono. Gusto ko po, Nay. Babalik ako para ayusin ang ilang mga bagay, pangako ko. Ngunit sa pagkakataong ito, babalik ako sa aking sariling mga kondisyon bilang ang babaeng nagiging ako, hindi lamang bilang nanay mo. Hindi ako makapaghintay na makilala ang babaeng iyon, sabi ni Marco, at narinig ko ang ngiti sa kanyang tinig. Nagpatuloy kami sa pag-uusap ng mas matagal bago kami nagpaalam, nangangako na mas madalas kaming mag-uusap. Nang ibaba ko ang telepono, naramdaman ko na parang isang buong bilog ang natapos kahit na mayroon pang mga blangkong pahina na susulatin. Ang pera mula sa pagbebenta ng bahay kasama ang mga ipon na inilaan ko para kay Marco sa loob ng maraming taon ay gagamitin na ngayon para sa aking sarili. Hindi ko maiwasang mapansin ang pagiging ironikal nito. Ang bahay na binili ko para sa hinaharap ng aking anak ay naging susi sa aking sariling kalayaan sa pananalapi at emosyonal. Sa mga sumunod na buwan, nanatiling malapit ang komunikasyon namin ni Marco. Nagpapalitan kami ng mga email linggo-linggo at minsan ay mga video call. Ipinakita niya sa akin ang kanyang mga klase sa pagluluto at ang mga pagkaing itinuturo niya sa kanyang mga estudyante. Kinuwento ko sa kanya ang aking paglalakbay, ang mga taong nakilala ko at ang mga lugar na napuntahan ko. Nang sa wakas ay natagpuan ko ang perpektong bahay sa Portugal, isang maliit na bahay na bato na nakatanaw sa Atlantic Ocean na napapalibutan ng mga lumang puno ng olibo. Nagpadala ako sa kanya ng mga larawan. Ang kanyang tugon
ay nagpaiyak sa akin. Mukhang perpekto para sa iyo, Nay, isang bagong simula. Sana isang araw ay maimbitahan mo ako na bumisita, marahil sa susunod na Pasko. Nangangako ako na sa pagkakataong ito ay magkakaroon ng sapat na lugar sa hapagkainan para sa anak na kinakailangan mong palakihin, ang malumanay na batang inalagaan mo pagkatapos mamatay ng iyong ama. Ngumiti ako. Ang Pasko sa susunod na taon ay magiging iba. Hindi na ako uupo ng mag-isa sa isang walang laman na bahay o mapapamaan mula sa pagdiriwang ng aking sariling anak. Ito ang magiging unang Pasko ng aking bagong buhay, ang buhay na pinili ko para sa aking sarili. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging nanay ng kung sino man. Ako ay magiging si Phyllis, buo, independyente at malaya. At kung mananatili ako sa aking pangako, kung siya ay darating, magkakaroon ng lugar para sa kanya sa aking hapagkainan. Hindi dahil siya ang aking anak, kundi dahil siya ay naging isang tao na karapat-dapat na tanggapin muli. Isang taong natutong pahalagahan ang mga tao, hindi ang kanilang ibinibigay. Ang aral na iyon ay masakit para sa aming dalawa. Ngunit tulad ng lahat ng pinakamahalagang aral sa buhay, ito ay kinakailangan. Minsan kailangan nating mawala ang isang bagay para tunay na pahalagahan ito. At minsan kailangan nating lumabas sa ating comfort zone para matuklasan kung sino tayo. Ang bisperas ng Pasko noong taong iyon, nang ako ay mag-isa sa walang laman na bahay, ay naging pinakamalaking regalo na natanggap ko. Ang regalo ng paghahanap muli sa aking sarili at pagtuturo sa aking anak ng tunay na kahulugan ng pamilya. At ikaw, ano sa tingin mo ang pinakamahalaga para mapanatili ang matatag na pamilya? Pag-ibig, pagpapatawad, o pag-alam kung kailan dapat bumitaw? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba dahil naniniwala ako na ang bawat kwento, bawat pananaw ay maaaring magbigay ng init at pag-asa sa isang taong nangangailangan. At kung nais mong sumama sa akin sa paglalakbay na ito, isang paglalakbay ng mga aral, mga karanasan at katapatan, manatili ka sa akin at sama-sama nating isusulat ang mga hindi pa naisasalaysay na kwento. Nanginginig ang mga kamay, binuksan ko ang unang email. Nay, nasaan ka? Pakiusap, tawagan mo ako, sobrang nag-aalala ako. Binasa ko ang mga sumusunod na email, bawat isa ay lalong nagiging desperado. Isang linggo pagkatapos, Nay, nasuri ko na ang lahat ng ospital sa lungsod. Napuntahan ko na ang apartment mo, nakausap ko na ang mga kapitbahay mo, walang nakakaalam kung saan ka nagpunta. Pakiusap, sabihin mo sa akin na maayos ka. Isang buwan pagkatapos, Nay, kumuha ako ng pribadong investigador, nalaman niya na lumipad ka papuntang Lisbon. Iniisip kong pumunta doon. Kailangan kitang makita para humingi ng tawad, pakiusap, sumagot ka. Mas mahirap pakinggan ang mga voicemail. Ang unang mensahe, si Marco ay galit. Nay, ano itong pagpapaalis na ito? Hindi mo magagawa iyan. Tawagan mo ako kaagad. Ngunit sa mga sumunod na mensahe, ang kanyang tinig ay nanginginig, nagkakabali sa paghikbi. Nay, pakiusap, tawagan mo ako. Ipinatay ko ang telepono at isinilid. Mula sa sandaling iyon, mawawala ako sa kanilang mundo. Sa airport, pumunta ako sa unang ticket counter na nakita ko. Ngumiti ang batang babae sa counter. Magandang umaga, ma'am. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Gusto kong bumili ng ticket para sa pinakamalapit na flight, sabi ko. Saan po? Tanong niya. Nag-atubili ako saglit. Saan man, basta malayo dito. Ngumiti siya. Pagkatapos ay mas lumapad ang kanyang ngiti. May flight kami papuntang Lisbon sa loob ng 2 oras. May ilang bakante pa. Lisbon. Ulit ko sa aking sarili, mahinang sabi. Nang iproseso niya ang aking booking, tumingin ako sa paligid sa mga pamilyang bumabalik mula sa bakasyon, mga magkasintahan na magkahawak kamay, mga batang masayang nag-uusap, at ako, isang 30 taong gulang na babae na malapit nang simulan ang pinakadakilang pakikipagsapalaran sa aking buhay, ganap na nag-iisa. Dapat sana ay natatakot ako, ngunit sa halip, nakaramdam ako ng kapayapaan. Marco, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Si nanay ito. Nagkaroon ng katahimikan pagkatapos ay isang nanginginig na paghinga sa kabilang linya. Nay, totoo ka ba? Totoo ka ba?
"Oh anak, ako si nanay," sagot ko. Ang aking boses ay mas matatag na ngayon. "Ako si nanay." "Oh Diyos ko, nasaan ka? Maayos ka ba?" Nagmadali siyang nagtanong. "Nasaan ka, nay?" "Nasa Norway ako, nay," mahinang sabi ko. "Nagbabakasyon ako sa Norway. Nanunood ako ng Northern Lights, ang pinakamagandang tanawin na nakita ko." "Norway?" Ulit niya naguguluhan. "Nay, nakapaglakbay ka na ba sa buong mundo?" "Oo," mahinang sabi ko. "Napuntahan ko na ang mga lugar na pinapangarap ko at natuklasan ang aking sarili, hindi lang bilang nanay mo." Sa pagkakataong ito ay mas matagal ang katahimikan. Nang sa wakas ay magsalita si Marco, ang kanyang tinig ay nanginginig. "Nasira ko ang lahat, hindi ba, Nay? Noong bisperas ng Pasko, dinala mo ang puding na palagi mong ginagawa para sa akin at pinalayas kita." "Oh," direkta kong sabi. "Masakit, Marco. Mas masakit kaysa sa anumang naranasan mo." "Nay, hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Nang mabasa mo ang sulat ko, nang matanggap mo ang abiso ng pagpapaalis, parang nagising ako mula sa isang bangungot, tanging para makilala na ang katotohanan ay mas masahol pa." Napapikit ako, hinayaang dumaloy ang mga luha. Sa itaas ko, ang Northern Lights ay nagpatuloy sa kanilang mahinang sayaw. "Ano ang nangyari pagkatapos mong umalis?" Mahina akong tanong. "Sinabi mong kailangan mong umalis," na humihingi ng hiwalayan si Liza. Malalim na bumuntong hininga si Marco. "Pagkatapos mong umalis, nagpanik ako. Nakita kong papalayo ang taxi mo. Naramdaman kong nahihiya at natakot ako. Sinubukan kong tawagan ka, ngunit nakapatay ang telepono mo. Napunta ako sa apartment mo, ngunit sinabi ng kapitbahay mo na isinauli mo na ang susi at umalis na." Tumigil siya. Ang kanyang paghinga ay hindi pantay, maririnig sa pamamagitan ng telepono. Makalipas ang ilang linggo, nang mapagtanto kong nawala ka na talaga, kinailangan kong harapin ang katotohanan. Kumuha ako ng abogado, ngunit walang silbi. Ganap na sa akin ang bahay. Ang kasunduan sa pagitan natin na gusto mong ipaalis kami ay tila walang saysay. Mayroon lamang kaming 30 araw para umalis. "At saan ka nagpunta pagkatapos?" Mahinahong tanong ko. "Nagrenta kami ng maliit na apartment sa kabilang panig ng lungsod. Ayaw ni Liza doon mula pa noong una. Sanay siya sa kaginhawahan at espasyo. Sa huli, bumalik siya sa kanyang mga magulang, 2 buwan na ang nakalilipas." "Paumanhin," sabi ko. Ang aking boses ay lumambot. "Hindi ko kailanman nais na magdusa ang aking anak. Gusto ko lamang siyang maintindihan ang halaga ng pagmamahal at respeto." "Huwag kang humingi ng paumanhin," sagot ni Marco. Ang kanyang tinig ay matatag, nakakagulat sa akin. "Ito ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Napagtanto ko na walang laman ang aking kasal, tulad ng pakikitungo ko sa iyo noong bisperas ng Pasko." Patuloy niya. "Si Liza ay kasama ko dahil sa katayuan, pera at dangal. Nang mawala ang bahay at naging mahirap ang buhay, agad siyang umalis." "Paano naman ang restaurant?" tanong ko, naaalala ang huling mensahe nito. "Ibinenta ko ito 1 buwan na ang nakalilipas," sabi niya. Ang nakapagpagulat sa akin ay ang kanyang tinig ay hindi malungkot. "Napagtanto ko na hindi naman talaga iyon ang pangarap ko, inay," sabi niya. "Nagbukas ako ng restaurant para mapabilib ang mga tao, para magmukhang matagumpay sa paningin ng mga magulang ni Liza at ng lahat ng importanteng kaibigan na iyon.